The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying, Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one, just as we are one. When I was with them, I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you. I speak in the world, so that they may share my joy completely. I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world, any more than I belong to the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They do not belong to the world, any more than I belong to the world. They do not belong to the world. Consecrate them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I sent them into the world. And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yung unang pong bahagi ng Ebanghelyo ay matalinghaga. Halos paulit-ulit na sinasabi ni Jesus yung ilang pong mga kataga, pero mag-focus po tayo doon sa huling bahagi. Dahil ang sinasabi lang naman ni Jesus dito, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yun lang po, disabuse nyo na yung ibang bahagi. Katotohanan ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo, katotohanan. Ngayon sa first reading, nagbigay ng warning si St. Paul sa kanyang mga tagapakinig. Sabi niya, dala-dala ko sa inyo katotohanan, pero may darating dito na i-distort ang katotohanan. So warning yon sa mga nakikinig. Dinala ni Paul si Jesus sa mga tao, si Jesus ang katotohanan. Ngunit, ang warning ni Paul, may mga darating din na i-discredit yung katotohanan. Kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong basta-basta makikinig lang kung kani-kanino. Dapat lagi kayong babalik sa kung sino at ano ang katotohanan. Lagi na tayo ay dapat nakaugat kay Kristo. So that in a nutshell is the connection between the first and second readings. Ngayon maging practical tayo ng konti. Kanina, bago po ako magpakumpisal, merong isang radio station na gusto mag-interview at hinihingi po ang reaction ng simbahan doon sa mga nagsasabi na dapat daw i-blame ang simbahan kung bakit napakataas ng rate ng may HIV sa Pilipinas. I-reflect nyo yan, Ulitin ko, biniblame ang simbahan kung bakit mataas daw ang HIV rate dito sa simbahan. Ayoko sana magbigay ng paliwanag kasi dapat alam nyo kung anong sagot dito. Pero ganun pa man, magbibigay ho ako ng paliwanag. Number 1, that is malicious, misleading, and of course, walang katotohanan yan. Yan ay kasinungalingan. Malicious, misleading, walang katotohanan. Bakit? Ano po ba tinuturo ng simbahan? Ang tinuturo ho ng simbahan, chastity. Ang tinuturo ho ng simbahan, abstinence. Alam po nating lahat ng HIV ay hindi mo lang makukuha sa sexual intercourse. Maaari makuha mo yan sa injection, paggamit ng drugs, gamit ka ng mga injections or whatever. Pero ayon din doon sa lumabas na survey, karamihan ng kaso ng HIV dito, nakuha nila saan? Sa sexual intercourse. Ngayon, pagbanggain ninyo yung sexual intercourse at saka yung pagtuturo ng simbahan. Ano ulit tinuturo ng simbahan?
Ano ulit? Abstinence and chastity. Ano bang ibig sabihin ng abstinence? Huwag kang makikipagtalik. Lalong-lalo na huwag kang makikipagtalik sa hindi mo asawa. Lalong-lalo na huwag kayong magtatali kung parehas kayo babae at parehas kayo lalaki. At ayon din po doon, sa lumabas na pag-aaral nila, mas marami daw ho yung kaso ng HIV doon sa mga nagtatalik between men and men. Ba't nila sisisihin yung simbahan? Ulitin ko ha, ang tinuturo ng simbahan, huwag kayong magtatalik, pangalagaan ninyo ang inyong katawan dahil ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo. Pero palagay ko, sa mga nagsabi noon, maraming naniwala sa kanila na dapat i-blame ang simbahan. Alam niyo kung bakit? Sabi kasi nila, ang simbahan tumututol sa paggamit ng kondom para bagang ang salvation laban sa HIV, kondom. Eto ho, sabihin na ho nating tumututol ang simbahan sa paggamit ng kondom. Alam niyo ho yung mga magtatalik, alam na nila kung papaano daw nila protektahan ang kanilang mga sarili. At ang kondom ho na bibili, over the counter, walang prescription. At batid ko din siguro na yung mga magtatalik, sila ho ay bumibili ng kondom at gamitin nila yan. But how come? The HIV rate is still on the rise. Tapos sasabihin nila dahil ang simbahan tumututol sa paggamit ng kondom. Sabihin nyo nga ho sa akin, kung meron kayong kakilala na sumunod sa pagtutol na ito ng simbahan na huwag gumamit ng kondom kapag sila'y makikipagtalik. Bakit ang simbahan na naman ang pinupuntirya? Yan po yung sinasabi sa gospel at saka sa first reading. Distortion of the truth. Mag-ingat kayo kasi merong mga darating na sisirain ang katotohanan. Yung iba naniniwala sa ganung paninira. Kaya palagay ko, obligasyon namin sa simbahan na ituwid ang ganyang mga baluktot na pangangatwiran. Hindi po nangihimasok yung simbahan na naman sa mga ganitong usapin na parang walang dahilan para manghimasok. Kapag ang simbahan ng pinupuntirya, what do you think the church should do? It is to protect not only the institution, it is to protect the church. Because what is being assailed is the truth and not just the institution. I see here an attack and an affront not simply against the church, but it is an attack against the truth. Palagay ko ho, kung hindi ka naman gumagamit ng drugs at nagtuturok ng kung ano-ano, heringgilya na ginagamit ng kung sino-sino, at kung hindi ka din ho, halimbawa, ay nakikipagtali kung kani-kanino lang, palagay ko hindi ka naman magkakaroon ng HIV. Kaya, chastity, abstinence, yun ang katotohanan para hindi ka makakuha ng ganyang uri ng virus. Bakit dinidistort nila? And some people who may be naive to the truth easily believe these manipulations, easily believe the lies being peddled. Unfortunately, dahil nga po ako magpapakumpisal, hindi na ako na-interview nung radyo. Kasi sabi ko, meron akong pagpapakumpisal, maraming mga kasalanan sa EDSA Shrine na naghihintay. Kaya inuna ko na yung mga makasalanan sa EDSA Shrine na naghihintay bago nung interview. Okay? So, ang point po natin dito, huwag din ang pansinin yung makasalanan, segue lang yun. Ang point natin dito, the church has to stand up for the truth. And true enough, St. Paul in the first reading again warns the people. Warns the people. I'm not saying that you are too naive not to understand the truth, not to know the truth. But I think what I'm telling you right now is we have our moral obligation to stand up here and then tell you the truth.
This is not so much to defend the church as an institution that is being attacked. Because I told you, ang tingin ko dito, hindi lang simbahan ang inaatake. Ang pinupuntiryan na nila at ang wini-weaken nila, tina-undermine nila, katotohanan mismo. O ngayon, ang sabi sa atin ng mga pagbasa, dapat pangalagaan natin ang katotohanan. Dapat paninindigan natin yan at i-defend natin yan. Ang problema, hindi po lahat nakakaalam ng katotohanan. For the simple reason that if Christ is the truth, yung mga hindi nakakaalam ng katotohanan, maaaring hindi pa nila natatanggap si Jesus. May mga nagsisimba araw-araw, may mga nagdadasal, pero baka naman outward expression lang yan, hindi pa talaga tanggap si Jesus. Kahapon, in-emphasize ko dito, yung pagiging nominal Christian. Kristiyano o di kaya Katoliko dahil nagsisimba naman, nagdadasal naman, but living according to the teachings of the church. O eto, dagdag ko na, living according to the truth ay hindi naman nagagawa. Kaya yun ang sinasabi ko ngayon na maaaring, nagdadasal naman tayo, nagsisimba tayo, pero hindi mo pa rin tanggap ang katotohanan dahil hindi pa rin natin buong buo natatanggap si Jesus. Natutuwa nga po ako nung nandito naalala niyo ba si Reverend Jess Madrid? Di ba, naalala niyo, no? Isa sa mga paborito kong assistant yon. Napakabait na pare. Nung dito siya, damang-dama ko, natanggap siya sa EDSA Shrine. Sabi ko, yun ang ibig sabihin na parang ano yan parang image na kung yung tao ay tinatanggap mo, lalong tanggapin natin dapat si Jesus. Because if we receive and embrace Christ, that is tantamount to receiving and embracing the truth. And if we cannot stand up for it, babalik tayo doon sa kahapong sinabi ko, nominal lang ang pagiging Kristiyano o di kaya Katoliko natin. Pangalan lang yan. Ampaw. Show off. So today, brothers and sisters, I would like to tell all of you that we should be cautious, we should be wary, and at the same time, we should be knowledgeable enough of what to believe in. Kaya mariin kong laging ine-emphasize, nakikinig tayo dapat sa salita. And in my Mass last Sunday, 1:30 p.m. Mass, I emphasized that coming here is not just about fulfilling Sunday obligations, but it is also about learning the truth that comes from the Word of God, being edified by the truth. Kaya ang pastoral exhortation ko doon, pastoral admonition ko doon, ginamit din yung word na admonish sa first reading, that is something positive, that is not something negative. Ina-admonish niya, parang hinihikayat niya ni Paul. Okay? Ang aking admonition doon, when you come in here, please listen intently to the words being proclaimed. Hindi tayo dapat na dito lang just for the sake of what? Attending the Mass. So, knowing the truth is the fundamental step to protecting the truth because, we cannot protect and defend something that we don't know. Kaya dapat may kaalaman muna tayo. At ang kaalaman ulit ay kaalaman kay Kristo at pangtanggap kay Kristo. As we continue celebrating this Mass, let us thank the Lord for these beautiful and meaningful messages that come from the first reading and the Gospel. At ito nawa ay mga mensahe at admonition na hindi mawala sa ating kamalayan. Bagkus, ito ay ating sineseryoso. Because paglabas natin ng simbahan, marami tayong mapapakinggan na katulad na sinabi ni St. Paul, mga distortions. If we are not rooted in the truth, those distortions will define who we are and what we are as Christians. May St. Paul's words inspire us
And may Jesus continue to lead us to embrace the truth. Amen.